Taong 2023 ay naging laman ng mga pahayagan, telebisyon, radyo at social media ang kaso ng pagkamatay ng isang modelo na si Abby Choi Tenfung. Hindi lamang dahil sa kasikatan nito, kundi dahil sa karumal-dumal nitong naging kamatayan. Sa loob ng maraming taon ay kinagiliwan ng marami ang maganda at maamo nitong mukha. Naging mukha din ito ng mga kilalang magazines. Subalit ang kagandahang ito ni Abby Choi ay nagwakas sa karumal-dumal na kamatayan. Natagpuan kasi ang katawan nito na pinagpira-piraso. Ang ilan ay nilagap at ginawang sopas, samantalang ang ilan naman sa bahagi ng kanyang katawan ay hindi na natagpuan. Ano ang nangyari kay Abby Choi at sino ang mga salarin na gumawa nito sa walang kalaban-labang modelo? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Abby Choi pinanganak noong 1994 mula sa mayaman at kilalang pamilya sa Hong Kong. Panganay si Abby sa tatlong magkakapatid na puro kababaihan. Ang kanilang pamilya ay kilala na nagmamay-ari at namamahala ng isang malaking construction at mining business sa mainland ng China. Nakilala si Abby sa social media dahil sa pagiging fashionista nito. Dahil sa angking kagandahan ay madali siyang napansin at nakilala bilang international icon. Lumabas na rin siya sa mga international publications at naging cover ng mga sikat na brand na Elle, Vogue at Harper's Bazaar. Regular din ito na umaattend ng Paris Fashion Week at ilang linggo lamang bago ang kanyang pagpanaw ay na-feature ito sa luxury lifestyle magazine na L'Officiel Monaco, kung saan ay pinuri siya bilang isang fashion icon. At ayon pa, kahit anong suotin nitong damit ay nagmumukhang maganda at elegante. Nang tumungtong sa edad na 18, ay nagpakasal si Abby sa unang asawa na si Alex Kwong at binayayaan sila ng 2 anak. Subalit dahil sa bata pa ay hindi nagtagal ang kanilang relasyon at sila ay nag-divorce makalipas lamang ng 3 taon na pagsasama. Taong 2016 ay muli itong nagpakasal sa pangalawang pagkakataon sa asawa na si Chris Tam Fong Chun na nagmula din sa isang kilalang pamilya. Ang ama kasi nito ay ang tanyag na founder ng kilalang restaurant chain na Tamja Yuna Mission. Bagamat nagdaos na magarbong kasal sa hindi alam na kadahilanan, ay hindi nirehistro ni Abby Choi ang kanilang kasal ni Fong Chun. Ganun pa man ay naging masaya at maayos ang pagsasama ng dalawa at biniyayaan sila ng 2 mga anak. February 21, 2023 ay bigla na lamang naglaho si Abby nang walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Agad na nireport ng kanyang asawa ang pagkawala ni Abby sa mga pulis. Matapos na hindi nito magawang sunduin ang anak sa school at hindi nito pag-uwi sa kanilang bahay. Agad namang kumilos sa mga kapulisan para sa paghahanap kay Abby Choi. Sa pag-iimbestiga ay napag-alaman nila na ang huling tao na kasama ni Abby bago ito nawala ay ang dating brother-in-law nito na si Anthony Kwong. Ayon sa mga investigador, pagkatapos ng divorce ng dating mag-asawa, ay hindi nagbago ang pakikitungo ni Abby sa pamilya ni Alex Kwong at nanatili si Abby sa pagbibigay ng pera sa mga ito. Malapit din si Abby sa nakatatandang kapatid na lalaki ng dating asawa at itinuring niya ito na tunay na kapatid. Kahit naghiwalay na sila ni Alex Kwong ay nanatili si Anthony Kwong bilang personal driver ni Abby at tinulungan niya rin ito para makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Ayon sa kanilang ginawang pagtatanong, ay huling nakitang buhay si Abby sa vicinity ng luxury housing estate sa Cadbury Hill. Mula roon ay sinundo ito ng sasakyan na minamaneho ni Anthony Kwong, base na rin sa kuha ng CCTV na kanilang nakalap. Dapat sana ay magtutungo ang mga ito sa international school kung saan ay susunduin nila ang anak ni Abby. Subalit hindi sila nakarating sa paaralan at naglaho ito na parang bula. Agad na kinontak ng mga pulis si Anthony Kwong at ang dating biyenan ni Abby Choi. Subalit tanging mga kahina-hinala at tagpi-tagping kasinungalingan lamang ang sinabi ng mga ito sa kanila.
Dahil sa di kapani-paniwalang mga sagot na natanggap nila sa driver ni Abby, ay agad nilang hinanap ang sasakyan na huling sinakyan ni Abby Choi bago ito mawala. February 22, 2023, pinag-aralan nila ang Vehicle's Global Positioning System o GPS ng sasakyan. Ganon din ang ilang mga surveillance camera sa dinaanan nito. At dito ay nalaman nila na ang sasakyan ay nagtungo sa Tai Pulong Meichuan Village. February 23, 2023, agad na inatasan ng 150 detectives mula sa force ng Kowloon West Regional Crime Unit para magtungo sa lugar at mag-imbestiga. Inisa-isa nila ang mga bahay doon at para magtanong-tanong. Naghanap ng mga surveillance camera at maging mga dashcam ng mga nakaparadang sasakyan. Sinuyod nila ang lugar hanggang sa mapunta sila sa isang 3-story na bahay na may lawak na 500 square feet at inuupahan ng ex-father-in-law ni Abby na si Kwong Kao sa halagang 10,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 74,000 pesos kada buwan. February 24, 2023, ng hapon ay pinasok nila ang gusali sa ground floor ng nasabing bahay ay kapansin-pansin ng mga nakabalot na luna sa mga dingding. Kitang-kita sa lugar na hinanda ito para gawing katayan ng tao. Nagkalat pa ang mga dugo sa paligid. Nakita nila ang isang refrigerator at nang buksan ay tumambad sa kanila ang mga hita ng tao. Nakuha din nila sa lugar ang panggiling ng karne, electric saw, 2 uri ng kutsilyo, martilyo, face shields, itim na kapote at ang purple bag na pagmamay-ari ni Abby Choi. Ang nasabing handbag ay ang daladala ng biktima bago ito mawala. Sa pagkakatagpo sa mga hita, ay nawawala naman ang bahagi ng ulo, katawan at kamay ng biktima. Kaya naman nagpatuloy sila sa paghahanap. Sa parehong araw, ay agad na inaresto ng mga pulis ang ex-brother-in-law ni Abby. Ganun din ang mga dati nitong biyanan. Subalit bigo sila na matagpuan ang ex-husband nito na si Alex Kwong. Nag-offer ang mga kaibigan ni Abby ng halagang 2 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 14 million pesos para sa makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Alex Kwong. Ang reward money ay dinagdagan pa ng 1 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 7 million pesos ng Taiwanese celebrity na si Doris. Kinabukasan February 25, 2023 ay naaresto ng mga pulis si Alex Kwong sa Tongchong Development Pier matapos makatanggap ng tip na plano nitong tumakas sakay ng isang speedboat. Nakuha mula sa kanyang posesyon ng halagang 500,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 3.5 million pesos na cash, mga mamahaling relo at alahas na may estimated na value na 4 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 28 million pesos. Ayon sa mga pulis, ay ilang araw din na nagtago si Alex Kwong sa isang mamahaling flat sa Arc Sky Tower sa Central Hong Kong na inuupahan ng isang babaeng nagngangalang Nang Chi Wing na mistress ng ex-father-in-law ng biktima. February 26, 2023, ay nagawa namang ma-recover ng mga otoridad ang bungo at ilang bahagi ng ribs ni Abby Choi sa 2 malaking kaserola na natagpuan din sa bahay sa Tai Pulong Meichuan Village. Ang isa sa mga kaserola na may lalim na 50 cm at lapad na 40 cm ay halos mapuno. May laman itong mga hiniwa na labanos, carrots at karne na hinihinalang karne ng tao. Sa isang kaserola naman ay may lamang bungo at buhok ng tao. Base sa DNA analysis na isinagawa ng mga forensic experts, ang mga bahagi ng katawan ay positibong nagmatch kay Abby Choi. Maliban dito, ang bungo ay nakitaan nila ng butas sa likurang bahagi nito na may sukat na 6.5 cm by 5.5 cm. Ito umano ay sanhi na malakas na pagkakapalo ng isang matigas na bagay mula sa likuran. Sa parehong araw naman ay inaresto ng mga pulis ang panglimang suspect, ang 47 years old na si Nang Chi Wing na mistress ng ex-father-in-law ni Abby Choi. Inaresto ito sa salang pagtulong sa pagtatago sa suspect na si Alex Kwong. February 28, 2023 ay nagpatuloy ang paghahanap sa nawawalang iba pang bahagi ng katawan ni Abby.
Tinatayang 100 kapulisan ang inatasan para maghalukay sa landfill na malapit sa crime scene matapos na makakuha ng CCTV footages kung saan ay nakita ang isa sa mga suspect na may daladalang mga bags palabas ng crime scene. Kasabay nito ay may mga inatasan din ng mga divers at experts para maghanap sa mga katubigan. Ganon din ang mga pulis na may mga dalang aso. Subalit bigo sila na matagpuan ang iba pang bahagi ng katawan ni Abby na nawawala. Bakit kaya sinapit ng magandang modelo ang masakit na katapusan at ano ang nagtulak sa pamilya ng dating asawa para gawin ito sa kanya? Ayon sa report, nang mamatay si Abby Choi ay may tinatayang 100 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 700 million pesos itong iniwan na kayamanan. At dahil nga hindi nakarehistro ang kasal nito sa pangalawang asawa, kapag namatay ito, ang kayamanan alinsunod sa batas ng Hong Kong ay mapupunta sa dalawa nitong anak sa unang asawa. Kaya naman ito ang una ng motibo na nakita ng mga pulis sa pamamaslang. Maliban dito, ayon sa mga investigador, nang magdiborsyo si Alex at Abby, ay nanatiling maayos ang pakikisama ng modelo sa pamilya ng dating asawa. Subalit ang magandang samahan nila ay nagsimulang masira noong 2022. Nagdesisyon kasi si Abby na ipagbili na ang 70 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 490 million pesos na halaga ng ari-arian. Ang nasabing property ay binili niya sa pangalan ng kanyang dating biyanang lalaki. Ito ay matatagpuan sa Cadbury Hill, isang residential area sa Kowloon City, kung saan nakatira ang ilan sa mga kilala at mayayamang negosyante sa Hong Kong. Ayon sa report ay pinangakuan ni Abby ang dating mga biyanan na hahanapan ng magandang lilipatan. Subalit hindi ito nagustuhan ng matandang si Kwong Kao. At sa halip ay dinibdib nito at mariing tinuligsa ang gusto mangyari ni Abby Choi. Kaya naman pinagplanuhan nila ang gagawing pagpatay sa modelo. Base sa investigasyon ay inupahan nito ang bahay kung saan nakita ang katawan ilang linggo bago mangyari ang pagkawala ni Abby Choi. Ang anak naman nito na si Anthony Kwong ang nagdala sa dalaga sa lugar at doon ay pinagtulong-tulungan nila itong patayin. Ang ina naman nila na si Jenny ay tumulong sa pagtatago ng ebidensya at pagligaw sa investigasyon. Si Kwong Kao ay dating Hong Kong Police Sergeant na nagretiro noong 2005 matapos makatanggap ng Medal for Long Service. Ayon sa isang Chinese language newspaper Senchu Daily, ay sapilitang pinagretiro si Kwong Kao dahil sa inireklamo ito tungkol sa panghahalay ng isang babae. Ang anak naman nito na si Alex Kwong, ang dating asawa ni Abby Choi, ay 6 na taon nang mailap sa mga pulis dahil sa kaso na may kinalaman sa gold investment scam. Ayon sa report, ay ginagamit ng mga itong social media apps para makapanloko ng mga tao. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng mga investigador, ang 7 mga suspect ay kinasuhan ng murder sa prosecutor's office ng Kowloon at walang nirekomendang bail. March 2, 2023, ang 41 years old na suspect na si Lam Shun ay inaresto dahil sa ginawa nitong pagtatangkang pagtulong sa pagtakas ni Alex Kwong kapalit ng 300,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 2.1 million pesos na kabayaran. Si Lam Shun ay empleyado ng isang boat rental company sa Hong Kong. March 7, 2023, ang pang-7 suspect na si Irene Poon Hai Yin ay inaresto sa Shenzhen, China. Dahil sa ito ang nagbayad at nakiusap kay Lam Shun para sa gagawin sanang pagtakas ni Alex. Si Poon ay hinandover ng Chinese authorities sa mga Hong Kong police. Subalit sa ginawang arraignment ng kanyang kaso ay pinayagan itong makapag-bail ng halagang 50,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 350,000 pesos at kinumpiska ang lahat ng kanyang mga travel documents para hindi ito makaalis ng bansa hanggat hindi natatapos ang mga pagdinig. December 20, 2023 ay sinampahan ng karagdagang kaso ang mga suspect dahil sa ginawa ng mga ito sa biktima ay naging dahilan para hindi ito mabigyan ng dissenting libing. Ito ay matapos na hindi matagpuan ang ilan sa mga bahagi ng katawan ni Abby Choi sa kabila ng ginawang paghahanap ng halos buong kapulisan ng Kowloon. Sa kasalukuyan ay dinidinig pa rin ang kaso ng pagkamatay ni Abby Choi sa mababang hukuman
Kung mapapatunayang nagkasala, sila ay maaaring mapatawan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong. Ang parusa kasing kamatayan ay inabolish ng Hong Kong noong 1993. Ang kaso ng pagkamatay ni Abby Choi ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang mga tagahanga at naging laman ng mga headlines hindi lamang sa Hong Kong kundi sa buong mundo. Ang ilan sa mga matatalik na kaibigan ni Abby na nakasama niya sa industriya ay nagbigay ng kanilang opinyon. Marami sa kanila ang nalulungkot at nanghihinayang dahil sa bago pa lamang umuusbong ang karera ni Abby Choi. Maliban dito, ay inilarawan din nila si Abby bilang isang mabait na kaibigan, magaling na katrabaho, at hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat ang pagiging mapagbigay nito at matulungin. Sa katunayan ay isa ito sa mga nagtatag ng isang charitable organization na nangangalaga sa mga ligaw na hayop. Ang school kung saan nag-aaral ang mga anak ni Abby Choi ay nag-offer ng counseling sessions para sa kanyang mga anak at sa iba pang mga bata doon na naapektuhan ng malagim na pangyayari. Ang mga residente naman ng Tai Pulong May Village kung saan natagpuan ang pinagpira-pirasong katawan ni Abby Choi ay nagsagawa ng isang Taoist rituals para umano pakalmahin ang kanyang espiritu. Talagang nakakapanlumo at nakakataas ng balahibo ang naging kamatayan ni Abby Choi. Malayo pa sana ang mararating ng modelo sa kanyang karera. Si Abby Choi ay patuloy na mabubuhay sa mga alaala ng mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi lamang dahil sa naiambag nito sa mundo ng fashion, kundi ganoon na rin sa pinakita nitong kabutihan sa kabila ng kanyang kasikatan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.